Yan. Hello mga ka-greet, magandang araw po sa inyo lahat. Magandang gabi po pala, hindi na po araw ngayon. Magandang gabi po sa inyo lahat. Narito man yung lingkod ng Ulag TV para maghatid ng mamunting kaalaman tungkol sa pagsasaka. Ngayong gabi po isa March 3, 2026 I think, no? Ngayon po pag-uusapan po natin yung ating protocol sa drop seeds. Kasi po nakikita ko na ngayon mga nasa 70 days yung palay or 65 days yung palay, hindi natin sigurado kasi drop seeds nga po yan. May mga nauna, medyo nahuhuli kasi pinatuloy ko lang yan. Pero most probably nakikita natin na very napakataas yung potential na pwedeng gawin po ng mga farmer yan, no? Kasi po yung mga after natin mag-harvester, after natin magapas, manual man yan o harvester ang ginamit natin, marami pong nalalaglag ng mga seeds, no? At tandaan po natin, pag nalaglag po ang seeds, meaning to say, anong ibig sabihin niya? Nalaglag ang seeds, meaning to say, yan po ay matured na po yan. Siya po ang isa sa among those grains na nandoon sa uhay, yung nalaglag po ang pinaka healthy. Tama? Bakit? Kasi siya yung pinaka matured na grains. Pag kulyapis, hindi mo basta-basta mapapalaglag yan. Pero yung matured na grains, pag pinagpag mo ng konti na ganyan, nalalaglag siya. Yun po kasi ay principle of nature yon. Principle po yon ng kalikasan na talagang dapat may malaglag. Bakit? Kasi pag nalaglag, magpapatuloy yung kanyang lahi doon sa lupa. Kasi ini-expect kasi ng principle ng nature, na nalalaglag talaga kahit sa mga dahon sa mga buto ng mga damo para magpatuloy yan, magpatuloy yung lahi nila. Talaga may malalaglag talaga diyan. So as a principle of nature, nalalaglag din katulad po yung sa ating mga cereals, tulad ng palay, katulad po ng mga mais, malalaglag diyan. Magdidiretso po yun kung ipapatuloy natin. Now, okay, nagpa-harvest po tayo. Ano ba yung protocol pagkatapos natin magpa-harvest? Gusto natin ipatuloy yan. Usually po pag nagpa-harvest tayo, dalawang klase po yan. Pag tag-init, usually patay ang mga dayami natin, di ba? Patay ang mga dayami natin. Most probably, mga isang linggo lang, tuyot na yan yung dayami natin. Kasi unang-una, walang moisture sa ilalim. Pag yan naman ay tag-ulan, usually, nagraraton pa yan, nagkaroon pa ulit ng sibol ng dahon. So, pag nagkaroon ng sibol ng dahon, doon nagkaroon ng problema yung drop seeds. Kasi nga, unang-una, yung mga drop seeds mo, nagiging dormant yan. Hindi naman basta-basta sumisibol yan. Kasi nga po, kinakailangan niya pang matuyo ng husto sa lupa before siyang sumibol. Tama? So, kinakailangan, it takes time before sumibol yan. Magiging dormant muna yan. So, sa atin, let's say for example, ganito, no? Halimbawa, ang kalagayan ng lupa ay tulad ngayon, medyo tapos na po yung second cropping. December tayo nag-harvest, December, January, February tayo nag-harvest. So, tag-init yan. So, after po ng mga 3 days to 5 days, ay pwede mo nang patubigan yan, yung ating palayan. Kasi, ang purpose ng pagpapatubig natin, kasi sa loob po ng 3 araw na nalaglag yung butil dyan, siguradong tuyo na po yan. So, umabot na po ng mga 12%, 13% moisture content, hanggang 14% moisture content yung ating mga seeds na nalaglag. Pagka gano'n na po ang kalagayan yan, ang tendency na po yan ay sisibol po yan. Ready na po yan na magkaroon ng germination kapag ka nababad natin ng tubig. Tama? So ang gagawin natin, after ng harvest, walang tubig. After ng mga 3 to 5 days, o kahit 1 linggo pa, patubigan, babad natin ng 2 days. Pagkababad ng 2 days, putol ang tubig, hayaan mo lang na mawala yung tubig, then pabayaan nyo na po yon. 1 linggo po, napapabayaan mo yon. Pagdating na 1 linggo, titingnan mo, sumibol na po yung mga palay. Sumibol na rin po yung mga damo. Kasi may mga damo yun. Let's say for example, ang damo kasi, dormant din yan. So marami rin damo rin yan. Marami rin po mga seeds ng damo dyan. Noong nakaraang taon pa. So kapag ka nagkaroon ng favorable condition, nasilayan sila ng araw, nabasa sila ng tubig, at nagkaroon sila ng oxygen, sila po ay sisibol din. So obviously, marami rin damo. Tapos may mga dayami pa po yun na pinaggapasan ng harvester. Tama? Sisilipin mo lang yung sa may ilalim, may mga sumisibol na po ng mga palay yan. Okay? So, kailan ka ba mag-i-spray ngayon ng pandamo? So, ang pinaka-the best sa pag-i-spray ng pandamo kapag mga 1 dangkal na po yung palay natin. 1 dangkal na po yung palay natin. Kasi most probably, pag 1 dangkal yung palay natin, ganun na rin po kahaba yung mga damo niyan. So, kasi halos magkasing edad lang po sila ng damo. Sabay mo silang pinainitan, sabay mo silang pinatubigan, sabay mo silang pinatuyuan, sabay din po silang sisibol. Tama? So, yun yung mangyayari doon sa mga dormant seeds ng damo at saka ng palay. Okay? Ngayon po, ganito na mangyayari niyan. So kapag sumibol na po yan, so titingnan mo, isisilipin mo sa ilalim kasi marumi po yan. Maraming mga dayami na eventually kapag lumambot po yung dayami ay malalaglag na rin po yung sa ilalim. Okay? So pagdating mo 15 days hanggang 20 days,
Pipili ka na ngayon ng magandang herbicide na gagamitin mo na post-emergent herbicide. Yung post-emergent herbicide, ito po yung pagka nakasibol na po yung damo, yun na po ang timing of spraying, timing of application. Kasama na po dyan yung mga early post-emergent, kasama na po yung post-emergent, kasama na po yung late post-emergent, kasama na po yung mga yan. So ano ba yung early post? Tatanggalin na po natin yung pre-emergent kasi hindi na po natin kailangan yon, yung pre-emergent. Kasi hindi na po natin alam kung makokontrol pa natin ang pre-emergent yung mga damo kasi in the first place magkasabay naman po sila ng palay. So hindi na po natin gagamitan ng pre-emergent herbicide, okay? Ang gagamitin na po natin is either early post-emergent herbicide or post-emergent herbicide or late post-emergent herbicide. So alam na po natin yan, sa tagal-tagal na natin nagsasaka, alam na natin kung alin yung mga effective na mga herbicide. Sa herbicide, so bigyan natin ng konti ng tip sa herbicide, no? Sa herbicide kasi ang pinakamagandang gamitin nyo dyan ay yung mapapatay na po yung tatlong klase ng damo. Tatlong classification ng damo. Ano ba yung tatlong classification ng damo? Unang-una siyempre, yung broadleaves, grasses, and sedges, no? Broadleaves, grasses, and sedges. So sa tatlo na yun, ang pinaka-notorious po talaga doon, nakatulad po ng category po ng palay is yung grasses. Tama? Kasi may mga buko yan. So mahirap pong patayin yan. So pagka nakita nyo po yung mga tatlong klase ng buto na yon, ang klase po ng pandamo na gagamitin nyo dyan, yung subok nyo na, no? Hindi na siguro ako magre-recommend sa inyo, pero dito sa ginawa ko na to, ang ginamit ko po dyan ay yung Postmaster ng Crop King. So hindi naman ako mahiling mag-recommenda ng mga ganyan. So kung ano yung nagustuhan ninyo, ano yung kabisado ninyo, yon ang pag-spray nyo. Pero ito lang mag-tip ko sa inyo, no? Sa drop seeds kasi, as much as possible, syempre gusto natin, yung nakaraan ay hindi rin masyadong madamo yung palaya natin kasi napantay natin ang lupa. Tama? May mga dinaanan dyan, sabihin na natin harvester, doesn't matter. Hindi na po mahalaga yun. Walang problema po yun. Yung sa akin halos isang dipa na kwadrado, walang tanim. Ngayon po sarado na din. So dami na rin ng palay. Kasi po yung isang palay ko ganito kalaki, di ba? So pagka nagsuhi yan, kasing laki ng bilao. So yung dalawa, pag pinaghalo mo, talagang masasalikop nila yung isang metro kwadrado na bakante. So it doesn't matter. Let's say for example, dinaanan ng harvester. Pag daan ng harvester, siyempre may mga lalim-lalim yun. Don't bother about that kasi yung gitna lang ang hindi sisibulan nun kasi lagi may tubig. Pero yung sa mga gilid nun, mas maganda po ang sibol nun kasi medyo umangat siya, nabungkal po siya. Tama? So don't bother yourself about that, okay? Napa-English nyo pa ako eh. Oh, yan na po yun. O halimbawa po na gagano na, meron ng sibol, isang dangkal na, titingnan nyo po, i-spray ka na ngayon ng herbicide. Pag spray ng herbicide, anong klaseng herbicide? Ang klase ng herbicide po yun, late post-emergent herbicide o post-emergent herbicide. Yan po ang blanket po yan. Pag sinabing blanket, kumot. Ano ba yung kumot? Walang patlang. Lahat po yun talagang na-spray nyo po yun. Kasi doon ka lang aasa na malilinis ang iyong palayan. Kasi kung hindi ka gagamit ng blanket na sistema ng pag-spray, parang ispat-ispat spray mo sablay, hindi po nyo makokontrol yung damo. Pag hindi mo nakontrol yung damo, mas malaki pa yung damo kaysa doon sa palay. Tama ba? Yun po yung sistema doon. Ayan, after mo ma-sprayhan po yan, ay maghihintay ka lang ng mga 24 hours hanggang 36 hours. Pagka medyo malamig ang panahon, tagal-tagalan mo bago ka magpatubig. Pag medyo mainit ang panahon, kahit 24 hours lang po, pwede ka na magpatubig nun. Ilitaw mo lang yung dulo ng dahon ng palay. Ilitaw mo lang yung dulo ng dahon ng palay mo, babad nyo na po yun ng mga 5 days, pinakamaganda na 5 days. Okay? Then, ito na yon. Ito na yung pinaka sekreto dyan. Pagkababad mo, pagkapatubig mo, dahil magbababad ka na after ng 24 hours hanggang 36 hours o 48 hours na tuyo yan. Pag binabara mo ng tubig, napapasukan mo ng tubig, sarado mo mga pilapil, spray ka na ngayon ng decomposer. Yung bioenzyme decomposer. 2 takip ng bioenzyme decomposer per 60 liters of water. Pagka-spray nyo ng bioenzyme decomposer per 60 liters of water, bababad mo na yon. Ibababad mo, so parang hitting 2 birds in 1 stone, right? Bakit? Kasi yung bioenzyme decomposer, pinapalambot niya yung mga nakatayo na mga dayami. Pinapalambot din niya yung mga dayami na nakasayad sa tubig. Okay? Nilulusaw niya na unti-unti yun. So lumalambot na yung mga yun. So pag lumambot na yung mga sa loob ng 5 days, talagang babagsak na po talaga yun. Unti-unti na pong malilinis ang inyong palayan. So sa una, sa madalit sabi, talagang pangit talagang palayan mo. Talagang wala talagang magkakagusto dyan. Kahit na sinong may matinong pag-iisip, sabihin talaga sa'yo, ay baliw na tong ano na to. Lalo-lalo na po pag hindi po nanonood ng Noel Agri TV. Then after that, ay nababad nyo na po ng bioenzyme, mga 4 na araw din babad, no? Mga 4 na araw na nakababad, hanggang 5 araw na nakababad habang kinukontrol natin yung damo. Pagkatanggal nyo po ng tubig,
Since hindi naman po rejuvenated yung lupa ninyo, nakatulad nito na hindi ka gumagamit ng synthetic, hindi ka gumagamit ng organic, pinakamaganda na po doon ay pagkatanggal nyo na po ng tubig ay mag-abono na po kayo. Kung mag-abono po kayo is 1:1, no? 1:1, sabi natin synthetic, urea, tapos sasama mo ng triple 14, ipag-mix nyo lang yun ang isasabog mo kung synthetic ginagamit mo. Pero kung kayo po ay nakagawa pa ng organic fertilizer, which is we are talking about sustainable system ng pagsasaka, kagaya po nito, Gera. Wala kang makukuha ng mga abono halimbawa. We're not hoping for that, no? We're hoping for the best but expect for the worst, di ba? So, yung sinasabi natin na pagluluto ng ipot ng manok, matagal nang ginagawa natin yan, matagal na natin pinag-iisipan yan, matagal nyo nang ginagawa siguro yan, is dapat ngayon mas masidhi ang inyong pagsusumikap na magkaroon kayo ng mga ipot ng manok para na sa ganon. Pagdating po ng mga 15 days, sabugan nyo po yan. Ha? Kung kinakailangan na magkulay lupa yung inyong mga drop seeds, sabugan ng mga organic fertilizer habang may tubig-tubig pa po yan. On the 3rd or 4th day na kayo po ay nag-experience ng bioenzyme, sabugan nyo na po na sabugan yan. Then hayaan nyo lang po yon na settle down doon sa lupa. Then makikita nyo po yan after po ng mga several days, 3 days, 4 days na medyo natutuyo-tuyo na po, paganda na po ng paganda yung palay at nagsisimula na rin po siyang sumuhi. Now, ang challenge lang dyan, syempre, kasi nga drop seeds po yan, so hindi natin alam kung gaano karaming seeds ang nalaglag dyan, no? Pero just the same, katulad din naman ng ginagawa ninyo na makapal minsan ang pagsasabog, wala namang pinag-iba po yun. Yung lalo na kapag nag-harvester, halos pareho lang naman yan eh. Minsan mas makapal yung sa harvester na nalaglag. Pero it doesn't matter. Nagtitipid naman ang pinag-uusapan natin, nagtitipid naman tayo. Sustainable system ng pagsasaka. So, why don't give it a shot, right? Bakit hindi natin isubukan? Baka mas maganda pa, di ba? Ito nga, yung sinasabi ko nga po sa inyo itong ating drop seeds, sa tingin ko, mas maganda pa to kaysa nagsabog ka, kaysa nagland preparation ka, kaysa nagbabad ka ng bini, kaysa naglagay ka ng abono, kaysa nagpakahirap ka dyan, kaysa nagpantay-pantay ka pa ng lupa. Wala na yun lahat. Zero! Oh, hindi naman po sa pagyayabang. Yan po ito totoo talaga. Anybody wants to challenge me, pwede kayong pumunta rito or pwede niyo pong gawin yan sa mismo sa inyo diyang mga lugar at pwede ko po kayong i-guide dito sa atin sa Anuel Agri TV. Alright? So, yun na po yun. So, pagka nagawa nyo na po yun, tingin ko wala na kayong magiging problema dyan. Dadamo-damo na lang kayo ng mga pilapil. Okay? Sabi ko nga po sa inyo, kung talagang rejuvenated yung lupa, mga 90% ng gastos wala. Tanggal. Just imagine that, 10% lang yung gastos ang maiiwanan sa inyo. Lalo na kung pansarili mo lang, hindi na. Hindi mo na kinakailangan gumastos. Alam niyo po itong ganitong demo trial natin is sobrang overwhelmed po talaga ako rito. Ano ba yung overwhelming sa sa Tagalog? Alam niyo yung overwhelming sa Tagalog kasi ako I was born in Alam niyo ba ako pinanganak sa Makati, Rizal. So, I just can't imagine myself, you know. Yun na yun. O pag nagawa nyo na po yun, that's it. Balitaan nyo tayo rito sa sa ating live. Then, yun na po yung gusto kong malaman kung paano nyo po ginagawa. Every now and then gusto ko pong malaman yung inyong update po dyan tungkol po sa drop seed. Ang drop seed po, laglag lang, ulitin ko lang, bilang panghuli, laglag lang po ito. Pagka nag-harvester tayo, pag nag-harvest tayo, may nalalaglag na butil ng palay ng mga matured grains, nalalaglag dyan, nagiging dormant. Alam niyo po yan, kapag let's say for example, may capacity o may abilidad po ang mga seeds na yan na maging dormant. Matulog lang sila, no? Pag natapunan sila ng lupa ngayon, sa susunod na taon, nabungkal mo, naararo mo sila, nagkaroon sila ng favorable condition para sumibol. Sisibol po sila kasi dormant nga po yan eh. So huwag kang mag-alala na yan ay nasa ilalim ng lupa. Sisibol pa rin po yan. Magkakaroon pa rin ng sibol yan. Kaya magtataka ka, bakit? Wala ka namang nilagay diyan. Bakit pagka binungkal mo sa ilalim, mayroong sumisibol, di ba? May dormant seed po yan eh. So, yun po, ganon yung tinatawag na principle of nature. Ganon po ginawa ng Panginoon na hindi kaya ipaliwanag ng tao. Kailangan lang maintindihan lang po natin. Alright? So, malapit na po mag-lowbat ito ating isang cellphone. So, para doon po sa mga sa YouTube, ito pa, sa YouTube lang po ito ha. Doon po sa YouTube natin, pagpapatuloy po natin itong pagtatopic natin tungkol po sa mga sustainable system ng pagsasaka at mag-upload po tayo ng mag-upload. Medyo mahaba lang po ito pero sundan nyo lang po, no? Sundan nyo lang po ito. Sabi nga bear with me. Okay, sundan nyo lang po ito at matututo po tayo kung paano po yung pag-rejuvenate ng lupa, pag-conserve ng lupa at saka yung pag-rehabilitate ng lupa. Alright? So sundan nyo lang po itong drop seeds demo trial natin dito sa Malaking Kubo, Padre Garcia.
Malaking Kubo, Barangay Mangas, Padre Garcia, Batangas.